In fact, nagpatuloy po at walang kahihiyang pinalusot pa rin nila sa Kongreso. At ito ngayon ang pinag-uusapan sa Bicameral Committee Conference bago isumiti kay Marcos Jr. ang proposed budget na pipirmahan niya at gagawin niyang General Appropriations Act for 2026. Ano po ang mga nilalaman na iskandaluso at nararapat namang maisiwalat sa mga mamamayan? Una, ang pamunuan ng House of Representatives ayon sa ulat na inilabas ng Philippine Center for the Investigative Journalism at nitong Billionaire News Online. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update page. Tatalakayin ho natin ng 100 bilyong insertion na nangyayari dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. at walang iba mga kabit. Isa na rito yung inappoint ni Martin Luther King. Ayan ang mga kabit, ang nag-iisang Bojidi, Speaker Bojidi. May pinakamalaking singit sa 2026 DPWH budget. Ayan mga kabit, ipapakita na ho natin itong isang litrato kung saan magkano nga ho ba itong insertion ni Bojidi, yung inappoint ni Martin Luther King. Ito mga kabit, wala namang iba kundi 2.8 billion pesos ang kanyang budget insertion. Kaya mga kabit, magtataka pa ho ba tayo kung bakit inappoint ni Martin Luther King etong si Bojidi o inappoint ng House of the Representatives etong isa pang alam nyo na ho, kilalang kilala na ho kasi yan si Bojidi sa kanilang lugar mga update na yung pamilya ho nila, sila lahat yung nakaluklok sa buong distrito. Ganyan ho katindi. Kaya ngayon, itong pagluklok nito si Bojidi, ibig sabihin yan, kumbaga, kanang kamay ho yan ni Martin Luther King. Isa po yan sa kanyang galamay na konti-konti gumagalaw. Konti-konti, pasisikreto-sikreto mga kabdik, pero ayan, nabubulgar na ho lahat ng baho. Kaya sigurado mga kabdik, yung mga tao dyan sa House of the Representatives, yung mga magnanakaw dyan, isa na ho ito si Charis, panigurado magsisialis din sa kanilang pwesto. Magre-resign ho isa-isa yung mga yan kasi unti-unti na ho sila nabubuking. Wala na ho nagagawa yung ombudsman nila si Bonjing Remula. Wala na ho nagagawa. Kahit napilit nilang binabanatan itong 125 million confidential funds si VP Sara, lahat ho ng baho nila ng gobyerno ni Bobong Marcos Jr. Lumilitaw na ho. Lumilitaw na. Di ba sinabi naman ho nito si Saldico 100 billion insertion. Yung gustong tirahin ni Marcos Jr. yung 25% kickback. Ganyan ho kalalaki yung kinikita ng mga yan. Billion-billion yung usapan dito mga kabject. Hindi ho maliit na bagay yan. Yung 1 milyon nga lang ho, sobrang hirap kitain. O yung billion pa. Kung gusto pala natin kumita ng ganyan kalaking pera, mga ka-update, kumandidato na tayo, tapos maging congressman tayo, senador, pero kung matindi-tindi ho tayo, magpresidente ho tayo, billion ho yung kikitain natin. Pero kahit nga hindi billion, mga ka-update, congressman pala ho yan 2.8 billion. Insertion. Isipin nyo ho yan, congressman. Kaya tingnan nyo, pansinin nyo yung mga congressman sa inyo, mga ka-update, na kung alam nyo hindi naman talaga ganoon kaganda yung kanilang buhay noon, tapos nakikita mo, nagsisilabas na yung mga helicopter, lahat ng luxury cars, ayan na ho yan. Nakikita nyo na ho yung future na nagnanakaw ho yan sa inyong distrito. Kaya katulad ho nito, isipin nyo ho yan, 2.8 billion. Grabe ho yan. 2.8 billion insertion. Ganyan ho kakapal yung mga taong nakaluklok ngayon sa gobyerno ni Bobong Marcos Jr. Tingin niyo ho ba kung si Tatay Digong nakaupo dyan, hahayaan niya ho magnakaw yung mga tao dyan? Yung mga congressman, senador. Hindi niya ho papabayaan yung mga yan, mga kabdik. Mumurahin niya ho yan, ikukulong niya ho ang mga yan. Panigurado. Wala hong ititira si Tatay Digong kung siya pa'y nakaluklok ngayon. Ngayon, by the year 2028, si VP Sara, maingay na yung pangalan, hindi pa nga nangangampanya, mga kabdi, panalo na ho siya sa taong bayan. Paano pa pag nagka-election? Paano pa kung magka-election ngayong araw na ito, mga kabdi? Sino tingin yung luluklok bilang presidente? Panigurado, si Marcos Jr. at si Luther King na nasa kulungan na ho yan. Mabubulok ko sa kulungan yan, pati itong asawa niyang si Lisa Araneta. Akala mo sobrang bait yung itsura, mukha naman palaka.
Di ba? Lisa Kokak nga eh. Di ba? Lahat po ng mga magnanakaw dyan, yan si Charis, ay naku po. Tingin niyo po ba hindi pa panggigigilan ni BP Sara yung mga yan? Ginawa ni Tatay Digong sa kanilang ama o sa kanilang lolo kay Marcos Sr. ipinalibing sa libingan ng mga bayani. Anong ginawa kay Tatay Digong? Itinapon ho sa dahig. Pinondohan yung ICC. Hindi ko natin alam yan kung pinondohan, di ba? Sila ko yung nakakaalam dyan. Pero bakit nila itatapon? Wala naman arrest warrant si Tatay Digong. Ibig sabihin, alam nyo na ho yan. Pinondohan ho ba o ano? Kasi kung hindi naman ho nila pinondohan yan, makikialam ba yung ICC? Wala naman hong jurisdiction yung ICC sa atin. 2019 pa lamang kung umalis na si Tatay Digong dyan. Kaya nakakapagtaka na yan, mga ka-update. Alam nyo na. Si Marcos Jr., si Martin Luther King, si Liz Araneta, pinagtakpan ho kasi nila yung issue ni Liz Araneta noon, kaya tinapon si Tatay Digong sa ICC. Ano ho ba yung issue ni Liz Araneta? Yung kay Tantoco, yung namatay ho sa hotel. Dahil na overdose, kakasinghot ng Coca-Cola. Dapat nga, nadamay na itong si, di ba, si Kokak. Para ho sana, wala na silang mapagtakpan. Hindi, biro lang ho mga update. Hindi na ho natin gusto mawala yung si Kokak. Gusto lang ho natin sa mga yan, ibalik ko yung bilyon-bilyon, yung trilyon-trilyon, at mabilanggo ho sila habang buhay. Kaya nga mga kabdik, yung sinusulong nitong si Senator Bato na kung sino yung mapatunayan na nagnanakaw sa gobyerno, gusto niya ho kasi, alam niyo na ho yun, Silya Electrica ho ata o, alam niyo na, Bitay. Yung gusto ni Senator Bato, noong ilang buwan pa lamang ho yung lumipas. Pero marami yung tutol. Siyempre takot ho sila mga magnanakaw. Pero kung yung taong bayan lang ho, yung may kagustuhan yan, payag ho tayo. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, lahat ng magnanakaw sa gobyerno, ganun yung gawin. Papayag ho ba kayo? Bitay o kaya Silya Electrica. Sa China nga ho, yung si Xi Jinping, meron ho siyang dyan, alam nyo na, pinaganyan din ho niya. Dahil ho nagnanakaw, yung ilang bilyon din ho yung ninakaw. Kaso, nahuli ni Xi Jinping, mga ka-update, sa China. Ayun, sumakabilang buhay na ho yung tao. Kung ganun ho kaigpit yung ating bansa, wala ho magnanakaw dyan. Kung may pagkaberdugo sa mga magnanakaw, sa mga kriminal, sa mga addictus benedictus yung namumuno, mahayos ho yung ating bansa, maginhawa yung mga Pilipino, pataas yung ekonomiya. Ang kaso baliktad ho eh. Yung namumuno ngayon, addictus benedictus, isa pang alam nyo na, ganyan, gumagamit, kung sino-sino yung tinuturo para pagmukhang malinis yung sarili, pagmukhang bayanihin yung sarili. Ganun ho yung namumuno ngayon. Isa hong bobong junior. Diba? Kaya itong si Marcos Jr., lahat ho ng kabalbalan niya dyan, lalabas at lalabas ho yan. Itong si Saldico na lang ho yung hinihintay natin. Marami pa hong ilalanta dyan si Saldico, kaya kung makita nyo si Saldico, mga ka-OFWs daan, wag na ho natin sabihin kung nasaan saan. Maging quiet na lang ho tayo. Importante ho, safe yung tao. Kasi marami pa hong nalalaman yan. Pati yung impeachment ni BP Sara, yung kay Tatay Digong, ilalabas niya ho yan mga ka-update. Kasi noong dinala si Tatay Digong sa ICC, nandyan pa yan si Saldico. Nung i-impeach si BP Sara dahil nga sa 125 confidential funds, nandyan pa si Saldico. Alam niya ho lahat yan. Yung matinding gobyerno ni Marcos Jr. o yung matinding sindikato ni Marcos Jr. Lahat ho si Saldico, nalalaman niya ho. Kaya gusto na ho siyang patahimikin. Isipin niyo yan, nasa Europe, nasa Portugal, ginaganyan, hinahanap na ho siya. Pinapahanap na ho ni Bongbong Marcos Jr. Pero yung mga nagdanakaw, yung mga mastermind na katulad niya, katulad ni Marcos Jr., katulad ho niya, hindi niya ho mapakulong. Sinong tinuturo niya? Sila Diskaya, sila Gutesa, yun ho yung mga small time. Yun po yung pinag-iinitan nila. Pero yung mga mastermind, sila Luther King, si Garjola, si Marcos Jr., si Charis ng House of the Representatives, yan yung mga may malalaking connection, may malalaking galamay na mga magnanakaw at malaking sindikato sa gobyerno. Diba? Kaya mga audit, wag na ho natin papahabain. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isa like, isa share, isa subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Reacta na ho tayo. Pakinggan na ho natin itong si Ka Eric Silis patungkol nga sa 100 billion insertion. Ito naman kay D, 2.8 billion. Malaking pera ho yan mga audit. Mga magnanakaw talaga yan. Pali-pali-pa na. Kaya mga update, reacta na ho tayo. At kahit pa ng Rappler News,
ang mga pamunuan ng House of Representatives ang nangunguna sa mga insertions. Kapag sinabi pong insertions, ito ang pinagmumulan ng korupsyon sapagkat ginagamit ito para itago, ipalusot ang mga pundo at mga proyekto na hindi naman kailangan. Subalit, yun po ay pupunduhan upang ang malaking bahagi ay makukuha ang tinatawag na SOP o yung tinatawag na Standard Operating Procedure upang kubrahin at kamkamin. So ang insertion ay isang pamamaraan, method, upang ang mga budget na isinusumiti nila Marcos ay kanila pong maikutan, malusutan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga items na hindi po kapakipakinabang at walang kabuluhan sa pag-unlad ng lipunan at ng mamamayan. Mga hindi po ito kailangan, kaya nga tinatawag ito na insertions, no? At ang isang forma ng insertion ay ang allocables. Ito po yung pork barrel. Idiniklara na po ng Korte Suprema na ang pork barrel ay bawal sapagkat yan ay walang katungkulan o anumang otoridad sa batas na ang House of Representatives, ang Kongreso, ang Senado makialam sa pagpapatupad ng mga proyekto na sa executive branch po yan. Sa ilalim ng gobyerno natin, we have 3 branches of government. Executive branch, yun ang pinamumunuan ni Marcos, mga agencies of government sa ilalim nito hanggang pababa. Ang legislative branch binubuo po ng Kongreso, House of Representatives at yung Senate at Judiciary. Ito po yung mga korte sa ilalim naman ng Korte Suprema. Magkakahiwalay ito subalit magkakaugnay. Kaya pagdating po sa pag-execute ng budget, pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng gobyerno, nasa kamay po yan ng executive. Kaya ang sabi ng Korte Suprema, kung may proyekto kayo, dyan nyo ilalagay sa mga agencies of government na ang magpapatupad ay ang agencies of government. Hindi pwede na sa inyo i-allocate sa district mo at ikaw ang mamamahala. Subalit naiikutan po nila ito. Kagaya ng mangyari po nang maupo po ang gobyerno ni Marcos at Romualdez, ang ginagawa nila para hindi mahalata, pinaparking nila ang pundo. Ito yung tinatawag na parada. Parking. Ipaparking, for example, ni Romualdez ang 176 billion pesos doon po sa budget sa 2023 at 2024, mga 200 billion sa DPWH. Pero ang magpapatupad sila ni Saldico at grupo nila, syempre may partida si Marcos sa SOP o doon sa pinapatong nila sa mga kontraktor. Hindi po ang DPWH ang magtatakda, pero ang agency to implement at kausap nila, DPWH. Mayroon din po silang pinaparada minsan sa Department of Agriculture. Mayroon din po sa Department of Education, Department of Health. Ang parada, coordinated. Ibig sabihin, nakausap po yung departamento na mag-insert si Romualdez at sila Saldico. Si Marcos, may insertion din siya. Pag sinabing insertion, wala po yun sa NEP. Wala sa National Expenditures Program. Subalit during the deliberation at pati sa BICAM na isisingit sapagkat doon nga ang magic. Doon nga po ang pangungurakot at pagnanakaw sa insertion. So ang isang forma ng insertion, allocable. Ang isang pamamaraan, parada. So pag sinabing allocable, halimbawa si Sandro Marcos, ay nakakuha po siya ng allocables na umaabot sa mga 30 billion pesos. So every year, hindi bababa sa mga 8 hanggang 10 billion yan. Kay Sandro Marcos, minimum ito kasi sinasabi ni Saldico, umaabot sa mga 50 billion pesos ang allocables ni Marcos Sandro, ni Charis Sandro Marcos. So pagpalagay nating 10 billion per year, ang minimum, allocable, pork barrel po yon. Ang gagawin ni Sandro Marcos, ipaparada yon as insertion. Doon po sa DPWH o pwede rin sa farm to pocket roads sa Department of Agriculture. Bahala na si Sandro Marcos, sinong kontraktor niya. At kaya nga lumalabas, nakakilala talaga nila ni Marcos Jr. at ni Sandro Charis Marcos itong mga diskaya. At ang isang mga kontraktor ni Marcos sa pamilya nila, itong si Jojo Cades.
na naging undersecretary sa Department of Justice, pero bagman daw ni Marcos pala. Yun po ang tawag sa kanya sa mga sirkulo ng mga contractors, bagman. At ito ay inireport din sa Center for Investigative Journalism at ng Rappler na kontraktor na konektado, undersecretary konektado sa mga kontraktor na ngongontrata at bagman. Pag sinabing bagman, kolektor din o tagapagtanggap ng mga partida ni Marcos doon sa pangungulekta ni Saldico, na siya nga ay tumutugma sa description mismo sa video revelation ni Ginoong Saldico. So ang allocable ay isa pong bahagi ng insertion. Tinatawag na allocable kasi ina-allocate nila sa sarili nila. So may allocables po si Budget D o insertion ng mga umaabot sa kulang-kulang 3 billion pesos. Ganon din po si Swansing na chairperson ng Committee on Appropriations. According to Supreme Court ruling, hindi pwede yun na sila ay mangingialam at magpapatupad ng mga proyekto na yan ay nasa kapangyarihan ng Executive Department. Pero dahil sila ngayon ay makapangyarihan, mayroon pa rin palang allocables. At si Martin Romualdez may allocables sa House of Representatives at under review sa BICAM kung ito ay masisilip, mga 6 billion pesos. Kay Sandro Marcos, mga 4 na bilyon din ang allocables. Ito ay mga inilunsad na mga pagbubunyag ni Philippine Center for Investigative Journalism. So umaabot po ang allocables ng House of Representatives, hindi rin po bababa, mga kababayan, sa mga 100 billion pesos pa rin. Meaning may pork barrel pa rin sila. Bagamat hindi kagaya doon sa panahon ng bago mabulgar 2023, 2024 and 2025 budget, ang allocables at insertions umaabot sa mga tag 500 to 600 billion pesos every budget. At syempre, may hiwalay pa na insertion si Marcos noong 2025 na binunyag ni Saldico na umaabot sa 105 billion pesos. 100 billion pesos mismo, siya ang nag-identify sa DPWH niya pinatago. At siya ang bahala mangungontrata nito. Which is illegal yan, no? Wala nga yan sa National Expenditures Program. Ang 5 billion para sa kanyang opisina mismo. Siya din po ang magdi-dispose ng pondo na ito. So, hindi po nawala ang mga pinagmumulan ng pangungulimbat at pandarambong at large-scale corruption. At iba lang ang kanilang allocables ngayon ay nakaparada sa flood control projects. Ayun. Ang sabi ni Congressman Leandro Liveste, mula sa 16 billion pesos lang ang allocables para sa flood control project, sa farm to pocket road. Bakit naman po farm to pocket road ang tawag ni Ka Eric dito? Sapagkat wala naman talagang road na matino, minsan wala talagang road. Ghost project din po ito. Kaya farm to pocket instead na farm to market road, farm to pocket road. So, dahil mabaho na po umaalingasaw ang iskandalo ng flood control projects, ang ginawa nila Marcos, pinayagan niya ang mga pinayagan niya ang mga farm to pocket road. Ayun. So, kung farm to pocket road, ang kasabwat dito, Department of Agriculture, tsaka DPWH din, mga kababayan. At ito nga, from 16 billion pesos na ginawa sa House of Representatives ngayon, sa ongoing deliberation sa bicameral conference, hindi lang po ito naging 16 billion, simple. Ginawa pa pong 32.1 billion pesos, dinoble pa. At ito ay pork barrel allocable insertion. At mataas ang posibilidad na ito po ay kukulimbatin. Basta insertion, basta allocable, basta pork barrel, magkabalahibo, magkapareho pong layunin. Kukurakutin at dudurubuhin ito ng mga kongresista at ng mga taga DPWH. Ngayon, tudulabi si DPWH Secretary Vince Dizon na ibalik daw ang mga tinanggal na pondo sa DPWH. Alam naman po natin ang DPWH is the main agency
kung saan po na ipapatupad nila Marcos at Romualdez ang pagnanakaw at pandarambong. Sapagkat sila nga ang in charge sa infrastructure projects sa buong Pilipinas, sa lahat ng agencies of government, no? So ito nga ang kahindik-hindik. Ang House leadership, bagamat napalitan na, kunwari, nominally, pag sinabing nominally, ang nakikita mo si Bojit D. Pero ang sa likod ni Bojit D, si Martin Romualdez pa rin, si Tambaloslos. So sa loob po ng ganitong sistema, na dami pa rin pala ni Martin Romualdez, itong si Bojit D, hindi po nawala ang insertions. Hindi po nawala ang allocables, hindi po nawala ang pork barrel, at magpapatuloy ang pangungurakot at pangungulimbat. 32.1 billion sa tinatawag na farm-to-pocket roads. Ibig sabihin, karamihan nito ghost projects na naman o kaya house show. Ikakapital na naman nila ang mga magsasaka at mga katutubong pamayanan, ang mga liblib na lugar ng kanayunan na kunwari ay pagsiserbisyuhan nila. At ngayon, maririnig ninyo katahimikan. Hindi umiimik ang tarantadong si Marcos Jr. Bakit? Kinokonsinti niya. Kasi ang anak niya, na si Sandro Charis Marcos, may allocables pa rin. Ang pinsan niyang si Martin Tambaloslos, may allocables pa rin. So nakikinabang sila. Gino-good time lang nila ang taong bayan. Ginogoyo nila sapagkat hindi po mawawala itong korupsyon hanggat nandyan po si Marcos at sila Romualdez. Isang malaking sindikato po ito. Mantakin mo, ang pinakamalaking mga insertions at mga allocables, diskarte nila, walang iba po kundi ang pamunuan ng House of Representatives mula kay Bojit D, na ngayon ay nominal head ng speaker bilang Speaker of the House, pero sa likod niya si Martin Tambaloslos ang nagpapaandar at kumukumpas sa House of Representatives dahil hindi nga binibigwasan, hindi nga dinudurog ni Marcos itong si Romualdez dahil kasapakat niya, kasabwat at kapanalig niya sa paglulunsad ng pandarambong. Kaya malakas pa rin ang loob na siya ang mangialam sa pagpapaandar nitong isang malaking sindikato sa House of Representatives, no? Bahagi diyan, syempre, itong Committee on Appropriations Chairperson, itong si Swansing. Mga kababayan, ito ay malaking pagtataksil, malaking panloloko. At bantayan natin kasi naibulgar na ni Congressman Leandro Libeste na mayroong kaduda-duda. At malamang sa malamang, ito ang panggagalingan ng pangungulimbat, ang paglaki ng doble ng farm-to-pocket roads. At naglalabi pa ang walang kahihiyan sa kanyang sarili na si Vince Dizon na ibalik at dagdagan pa ang pondo ng DPWH na tinapyasan bago dumating sa Bicameral Committee Conference ng House of Representatives at ng Senado. Mga kababayan, ang mga sakim at gahaman sa pera, hindi po nahihiya na ipagpapatuloy ang pagnanakaw at pandarambong kung hindi sila magkakaroon ng kaparusahan at pananagutan. Kaya po ang Marcos resign na panawagan ay tamang-tama, tugmang-tugma sa pangangailangan ng ating panahon. Because how can we demand justice and how can we bring before the bar of justice and the law itong si Marcos at Romualdez at ang mga aliporis nilang sindikato sa pagnanakaw at pandarambong kagaya ni Saldico at mga kasabwat nila, kung ang namumuno pa rin sa gobyerno ay nagpapatuloy ang pagkapit sa puder upang gamitin ito sa pagtatabon-tabon at pagtatakip ng malawakang krimen ng pandarambong at pangungulimbat, at ginagamit ito para ikutan ang batas, butasin ang batas, at ipagpapatuloy ang malala at malubhang kaganapan ng large-scale corruption and systematic plunder. So we have to remove the source of the existence ng ganitong uri ng kalagayan ng ating gobyerno, kung saan po mismo si Marcos at bilang pinuno ng gobyerno ay siyang nagpipreside ng isang malaking sindikato na uri ng panggobyerno. Saan ka nakakita na
Nabisto sila sa ghost flood control projects, mga 1.4 trillion pesos ito na nawala taon-taon, halos mahigit 400 to 500 billion pesos. Nag-devise sila ng panibagong palusot at ang tawag nila ay allocables sa pamamagitan ng farm to pocket roads. At ganoon din po sa mga ayuda-ayuda at mga proyekto sa Department of Health na hindi po nabusisi ng masyado. At pangalawa, hindi pinigilan ni Marcos na mag-allocate ng mga pundo sa sarili nila sa tawag na insertions at allocables, which are actually nothing than pork barrel na ipinagbawal ng Korte Suprema. Nagtuloy-tuloy pa rin po sa ilalim nitong pamunuan ng tuta ni Romualdez na si Budget D at nitong si Swansing. Napalitan lang ang muka ni Saldico sa Committee on Appropriations, pero ang sindikato nila sa Committee on Appropriations ngayon pinamumunuan ni Swansing sa kumpas ni Budget D at ni Tambaluslos. Si Swansing mismo ay almost 2 billion pesos din ang kanyang allocables sa kanyang distrito. At kay Martin Romualdez, uulitin po natin, sa House of Representatives version, almost 6 billion pesos po ang allocables or pork barrel ni Martin Tambaluslos, na ang ibig sabihin, sila pa rin po ang magpapatupad nito mga pundong ito at kontrolado pa rin nila ang mga contractors at pipili lang sila ng bagong mga contractors na hindi pa naibubulgar dahil wala naman pong ginawa ang Senate Blue Ribbon Committee pa, kundi ang pagtakpan at tabon-tabunan ang kaganapan ng malawakang krimeng ito ng pandarambong nila Marcos at Romualdez, kaya hindi pa nabubulgar ang iba pang mga contractors. Pinalitan lang ang sindikato ni Marcos na si Bunuan sa DPWH ng bagong muka na si Vince Dizon. But the essence, the system, and the organized methodology and approach kung paano iniikutan ang budget, paano pinapalusutan, kunwari medyo mababa na, hindi na tag 400 billion, hindi na tag 300 billion, pero 100 billion pa rin po ang inaabot ng insertions at nanakawin sa kaban ng bayan. This is terrible, mga kababayan, kung tatahimik tayo. Kaya natin ito isinisiwalat sapagkat the direction right now is not only to expose and stop the large-scale and massive corruption na ngayon ay patuloy na ginagawa ni Marcos at pinapahintulutan sapagkat nakikinabang siya ng tulutudo. The direction is to remove Marcos and Romualdez at sila sa mapayapang pamamaraan sa pagkilos ng taong bayan sa sama-sama at kolektibong paninindigan ay papalitan dapat na si Marcos. He has to go. Hindi lamang incompetent at hindi lamang kasabwat, kundi mastermind mismo si Marcos sa kaganapan ng ganitong sistema. Tapos arte-artihan niya tayo ng bait-baitan na statement, mga pahayag-pahayag na kunwari ay nahabol na nila ang mga sangkot dito sa flood control projects at sa sindikato ng corruption like Saldico, pero tuloy pa rin pala ang ligaya at ang mga totoong mastermind na mga totoong sangkot, si Marcos at si Romualdez, happy days are here again during budget season, including ang anak niyang si Charis Sandro Marcos. Ito talaga ang pinakamalalang gobyerno na nangyari sa Pilipinas. At ito ang gobyernong walang pinagkaiba sa isang gobyernong sindikato at mafia. O kung sa Japan, ang organisasyon ng mga kriminal tinatawag na Yakuza. Sa Italy, mafia, may mafia din sa Amerika, at dito sa Pilipinas, ang tawag dito, gobyerno ni Marcos at Romualdez, ang mafia at sindikato, para dambungin at durubuhin, kulimbatin at kurakutin ang kaban ng bayan. Kawawang mamamayang Pilipino kung hindi pa tayo kikilos. Ito po si Ka Eric, at sana po ay tulungan nyo ang ating People's Advocacy Center, ang Bangon Sambayanan People's Movement, at sa gustong tumulong, ang ating number na ginagamit for GCash line at line of coordination for your support ay ang numerong 0916-308-7888.
0916-308-7710. Kay Langging po yan, Rohilda Celis, GCash line at the same time, line of support and coordination para iwas scam. Maraming salamat. Please don't forget to like, share, promote, and campaign for our videos, for our subscribers, and for our viewers. Malaking tulong po yan sa paglakas ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat and see you again in the next video analysis and video talakayan